Ako po'y humihingi na po ng pangunawa sa mga baka po hindi magustuhan tong ating mga diskusyon na ito. Kasi una, no, sige po, tayo nagpapasalamat, nagpuyat, kahit na ho, bakasyon. Sino ba ho ang may bakasyon actually ng mas marami, di ba? Magpakatotoo po tayo dito. Trust issues ito eh. Ilagay mo man yan na provision, ha? Anong gagawin mo doon sa politiko on the ground na pakikialaman yan? At nga no, mga kabayan, ano pong masasabi niyo po sa balitang to na kung saan nga ito nga pong si 4-star General Torre, ha? Na dati pong 4-star General, ginawa pong traffic enforcer. Ginawa pong traffic enforcer ni Bongbong Marcos. Ha? Alam niyo mga kabayan, ito po si General Torre, tinabagay, parang hindi na po nahihiya eh. Parang wala pong kahihiyan mga kabayan. Pagkatapos po ng siya po ay ma-demote at tinanggal bilang PNP chief, ha, ni Bongbong Marcos. Kapit tuko pa rin po siya sa gobyerno mga kabayan. Siguro marahil naghahantay po siya ng retirement, pero alam niyo mga kabayan, sampal na po yun sa pagmumukha niya eh. Kaya siya po ay tanggalin bilang PNP chief, di ba mga kabayan? Kung ikaw, may kahihiyan ka, may dignidad ka, aalis ka ni. Pero siya po, siya pong si Torre, tanggap po niya. Na kahit tanggalin siya, kapit tuko pa rin po siya, himas itlog pa rin po, himas puwet kay Bongbong Marcos mga kabayan. Kahit ginawa na po siyang isang traffic enforcer. Nakakahiya mga kabayan. Kaya ano po sabi ni Sir J. Sosa, ayan po, 4-star PNP General and Persecutor ng KOJC at SMNI, ginawang Chief Traffic Enforcer at Lead Street Sweeper, BBM Brand of Loyalty. Di ba? Napakatindi ng mga kabayan. Yan po ang napapala pagkapit ko ka. Nagtatawa na kanila ng taong bayan. Di po ba? Nagtatawa na ka ng taong bayan. Kapit ko ka sa kapangyarihan. Parang may iba naman po tayo. Ano po masasabi niyo dito sa balita ni Sir Ted Filon na tinabagay? May patama po siya dito kay Yusek Claire Castro. Mantakin nyo, sinasabi ni Yusek Claire Castro, hindi daw po matutulog. Ito pong si Bongbong Marcos, para lang basahin na naman. Ito pong national budget. Lumang pautot na yan. Last year pa yan, ganyan. Hindi daw matulog, pero pinirmahan. Matakot-takot na insertion. Ngayon, hindi na naman daw po matutulog, mga kabayan, yung bangag. Ano po sabi ni Sir Ted Filon? Hindi ko na po papakabayan. Pakinggan po natin yung banat po dyan, ni Sir Ted. Dito kay Claire Castro at kay Junior, mga kabayan. Sa ito lang kasi may importante tayong panayam. Sana po kayo po'y tumutok pa rin kasi pag-uusapan natin, edukasyon po naman ito, no? Yung resulta po ng pinakahuling pag-aaral. Ito lang muna. Mamaya, girl, babalikan natin to ng masinsinan. At ako po'y humihingi na po ng pangunawa sa mga baka po hindi magustuhan tong ating mga diskusyon na ito. Kasi una, no, sige po, tayo nagpapasalamat, nagpuyat, kahit na ho, bakasyon. Sino ba ho ang may bakasyon actually ng mas marami, di ba? Opo. Yan ho ang kapalit ng mga pangyayaring ito. May trust issues po tayo. Hindi po ba? And wag niyo sabihin na sa halip na magpasalamat kahit hindi po mawalang galang lang. 3 column today again Ang akin pong i-endorse ho sa inyo. Ngayon po sa Philippine Star, under sketches ni Ma'am Ana Marie Pamintuan, ang title niyan, Reality Check. Dito ho pinag-uusapan din tong soft pork ngayon na tinuturing nila. Kasi po ipinapangalandakan, wala ng pork barrel. Hindi po, ito ang tawag nga dito sa mga ayudang ito ay soft pork. Dito po kay C-Talk ni kaibigang Sito Beltran, Ma-If Ipanakaw ang title nito. Ganon din po pinag-uusapan. And sa column po ni Jairus Bondok sa Gotcha, transfer 52 billion political ayuda to PhilHealth. Doctors propose. At maging sa Philippine Daily Inquirer today, ang kanila pong editorial ay nagsasabi, paano na ba ito? Ito po, ang kanila pong editorial, ang title ho naman nito mga kapatid ay Just
another form of pork. Bago ho natin po tunghayan ang ating pong panayam, maiksi lang po itong patikim sa ating diskusyon mamaya. Girl, nang maintindihan po ninyo ha, lalo na sa mga nagpapagal, sa mga talaga namang kung mayroong kang may sakit sa pamilya mo, hirap na hirap ka sa pagpapagamot. Eto lang po. Ano ang sinasabi po nila? Huwag kayong mag-alala kasi daw meron ng special provision na May special provision na inilagay daw po dyan para hindi na magamit at makaepal pa itong mga politiko na gustong sumakay dito sa mga ayuda ng gobyerno. Sige. Meron bang specific dyan? Kasi may nabasa ko one time na para specific provision na ilalagay nila eh. Pati raw po doon sa AX, di ba sinasabi? Anong sabi? Meron. Hindi rin daw pwedeng... Ito Okay, yung special sige. provision. Anong Basahin sabi? ko na. Anong sabi? Oo. No incumbent, public official, electoral candidate, politician, or any of their representatives shall be allowed to present in, participate in, influence, or otherwise take part in the conduct, facilitation, or distribution of any cash assistance, nor shall any political signage, branding, paraphernalia, or activity be displayed or conducted within the distribution area. Okay, so yan ang klaro, ano? Yun na Ito lang mismo. po. Gusto mo bang lang tanong tagalugin ko. pa natin? Ito lang tanong sige. ko. Okay, yan po ay special provision. May nakalagay ba dyan ano ang mangyayari sa politiko na hindi susunod? Aaron, may nakalagay ba? Direct Joey? Ha? Sa ating pong batas, anti-graft law, mga kapatid, ha? Klarong-klaro. Opo, sa batas po tungkol sa gawi ng mga public officials, klarong-klaro na. Ito hong pinaggagawa nila sa DPWH projects eh. Pinagnanakaw nila eh. Opo, yung batas na ho yung klaro. Sumunod ba ho sila? Kayo na ho sumagot. Yung AX during the campaign period, pati AKAP, lahat yan mga kapatid, tupad. Opo, hindi ho ba anong sinasabing reklamo? Naandun ang mga epal na politiko. Pero sabi ng DSWD, bawal. Ang tanong, may nangyari ba doon sa mga sumuway sa sinasabing patakar nila na bawal? Wala. Yan po, Wala. ihemplo Wala. lang ito Wala. ng ating pag-uusapan mamaya. Magpakatotoo po tayo dito. Trust issues ito eh. Ilagay mo man yan na provision, anong gagawin mo doon sa politiko on the ground na pakikialaman yan? Doon sa wala ng guarantee letter, ano ang gagawin mo sa gagawa ng guarantee letter? Mga kapatid, dito sa usapan na ito, dapat totoo. Dito sa usapan na ito, makibahagi po kayo. Huwag ho tayong padadala mga kapatid. Sorry po, nagpapasintabi ho tayo dito. Pero ito, pag-usapan natin yan na mas masinsinan pa. Nang maintindihan po ninyo, itong pinag-uusapan natin na ito. Oo. Na ang laki po ng perang inilaan nila dito po sa soft pork na ito, pero yung po mas importanteng dapat paglaanan, hindi na paglalaanan. Mga kapatid, bantayan po natin itong isyong ito. Dahil kami po muli ay nananawagan sa lahat, wag ho tayong makalimot, wag ho tayong bibitiw, tuloy po ang ating kampanya para po sa accountability ng mga taong nagmalabis po sa ating tiwala sa kanila. After all, ang pinag-usapan dito ay tiwala ng bayan sa mga nanunungkulan sa pamahalaan. Ang tanong, Ano? may tiwala pa ba kayo? May choice ka ba? Wala. Mga kapatid, ito po, abangan po ninyo, importanteng usapin po ito. Ito ho naman po yung pinakahuling pag-aaral assessment sa kondisyon po ng ating mga mag-aaral para po natin maintindihan po kung ano na ho ang progreso kung meron man na nagawa ang ating pong Department of Education. Girl, mamaya po amin pong ipalalabas ang naging panayam po ng News 5 at ilang pong mga mamamahayag dito po sa driver ni DPWH Undersecretary Cabral.
kung saan nga po ang pinakahuling balita kaninang umaga po, madaling araw pa lamang po sa aming ugnayan, Catalina, right? Catalina Cabral sa aming ugnayan sa Benguet Police, sa Tuba mismo po yung kanilang local police doon, nag-iimbestiga pa po sila dito po sa dahilan po ng pagkamatay niya. Wala pa pong konfirmasyon, wala pang opisyal na pahayag ang PNP kung bakit siya napadpad doon. Yung driver po, may sinasabi po siya, may kwento siya, pero ating hihintayin muna dapat yung opisyal na report ng PNP kung bakit po siya natagpuan patay sa bangin. Kasi po mga 30 feet daw po yung lalim ng bangin kung saan po nadiskubre ang labi ni Yusek Cabral. Atin pong ipapalabas mamaya yung pong interview. Ito po'y whole 5 minutes. Kwento ho ng driver na kasama po ni Yusek na sila po'y pumanik ng Baguio para daw po mag-detox. Magpatanggal daw po ng stress. Okay? And then, atin din pong pag-uusapan itong pambansang budget na ngayon nga po mga kapatid ay pinupulaan ng iba't ibang grupo at mawalang galang daw po sa mga nagsakripisyo dito, nagpagal, nagpuyat. But bottom line po, karapatan din po ng ating mga kababayan na sabihin po ang kanila pong saloobin, hango naman po, hindi lang ng walang dahilan o walang basis, kundi po, hango din po sa mga nagdaang karanasan ng pandarambong sa pera ng bayan at ang ating po namang inasahang mga ipinangako nila na hindi naman nangyari. At ito na nga po ang ating haharapin. Budget po na tinagurian pong hindi pa rin po nawalan ng taba. Yung nga lang po, pinakuluan. Oo, soft pork. Di ba nga? Kasi po, ang karneng matigas, anong ginagawa mo para lumambot? Ay, pakukuluan yan. Ayun. Oo. Pero kahit pa pinakuluan mo na ang karne, Oo. pag lumambot yan ay karne pa rin. Tama naman Oo. May kinaibahan ba? Yung hard pork sa soft pork? Kamo, kahit na pinakuluan, Kahit yan pakuluan ay... mo yan. Kahit ilang oras mo, pakuluan ang karne, pork pa rin yan. Okay. Kahit isang buong araw. Karne pa rin yan, kamo. Oo. Ay, tama-tama yan. Kasi doon sa amin, sa San Dionisio, Parañaque, kapag medyo may nangyayaring pangungulimbat, o kaya naman po ay may sinasabing pagtsatsane, yan ang tawag doon ay kinakarne. Tama, di ba, Aaron? Yung mga sasakyan, kapag chop-chop, karnihin mo yan, pare. Na yan. Tama? Naalala mo? Okay. Pero tandaan mo. Ang galing mo mag-isip, ha? Hindi, ito tandaan mo. Kinakarni doon sa Parañaque. Kahit sa ang panig ka ng mundo magpunta, ang sobrang karne ay masama. Yan ay nakamamatay. Totoo yun? Totoo yun? Tandaan nyo yan. Ang sobrang pork ay nakamamatay. Pero Tama, mali. Baka naman sabihin ng iba, hindi na baling masobrahan kami ng karne. At least mamatay man kami, may sarili kaming eroplano. At meron kaming mga mamahaling mansyon. At meron kaming mga yate, mga ari-arian dyan sa... Oo. Pero mamamatay pa rin. At mauunang mamatay ang maraming pork. Tandaan nyo yan. Oo, Sino totoo. sabi sa'yo? Hello? I beg to disagree. I beg to disagree. Oo nga, no? Oo. Hello?